Eto, nakuha ko po ito sa post ni Sas. Pahiram po. At eto, tingnan natin ha. Tingnan nyo kung gaano ka sinungaling etong mama na ito. Tingnan nyo kung ito ba ay dapat pinagkakatiwalaan ng taong bayan. Daghang salamat kayo kay Mayor Duterte. Kay noong November 8, 2013, si Mayor Duterte, isa siya na nauna na pumunta sa Tacloban at nagtabang sa atin. Noy! Pasigaw-sigaw. Hindi ko alam kung may sayad ito si Martin. Hindi ko po kayo pinagbibintangan na kaya lang yung style mo, yung sisigaw ka ng ganyan tas wala sa timing. No! Tapos bigla ka naalala nyo? Ay, nako Martin. Tingnan nyo kredibilidad ng taong ito. Ito ba ang tamang binoboto nyo dyan sa Tacloban? No? Iboboto nyo pa ba yan at ang kanyang party list na tingog? Tingnan nyo kung gaano ka-plastic. Nung panahon na mabango ang Duterte at nakapwesto, pinupuri niya. Pinapasalamatan niya. Ngayon, idinidiin si PRRD. Idinidiin, higit sa lahat si BP Sara. Bakit? Hindi niya kayang manalo against kay BP Sara. Ito masakit ha. Hindi mo kaya. This is public knowledge. Hindi mo kaya manalo sa patas na paraan against sa isang babae na si BP Sara. Hindi mo kaya. Kaya lahat ng kaplastikan, sabi nga niya, ang may hawak ng pera ng Pilipinas, ng buong Pilipinas, kayong dalawa. Ni Saldico, siya may sabi niya na, isipin mo, speaker, ano ka ba? Sa tingin mo, ako nagtatanong lang, Martin, sa tingin mo ba presidente ka? Sa tingin mo yan, sinasabi mo dati, pinagpupupuri mo ang mga Duterte, ngayon kinakalaban mo na? Yan ba ay hindi kaplastikan, kababuyan, kasinungalingan? Sa tingin mo, dapat sige nga, ilagay nyo na lang dyan. Sa comment section, ito bang mama na ito, dapat pang pagkatiwalaan? Pakinggan pa natin. Yun! Ang malasakit! Tingnan mo? Grabe mo, pasigaw-sigaw. Yan! Ang malasakit. May pagka-abnoy ito, no? Hindi ko sinasabing abnoy ka, huwag kang magagalit, ha? Yung galawan mo lang, yung pasigaw-sigaw mo, parang yung linya ng iyong galawan at pag-iisip, parang wala sa tama, eh. Parang kailan lang, puri-purihin mo. Nako. Maraming sinabi, maraming batigos, pero nakita po natin, saksi po ako sa malasakit. Nakita mo? Ang dami, dati niya na nakikita may bumabatikos. Binibira ang mga Duterte. Pero saksi ka. Malalim yun. Mas malalim yung saksi doon sa Marites. Yung nabalitaan mo lang. Hindi niya lang nabalitaan. Kung gaano may malasakit ang Duterte. May personal knowledge siya. Saksi siya eh. Tingnan mo ang kalokohan nito. Anong klase kang saksi? Napatunayan mo sa sarili mo may malasakit, ngayon wala na? Ang nagbago ba ang Duterte o ikaw? Diba? Dahil sa pangarap mo. Kailan lang eh. Kita mo, mas maganda pa itsura mo no, hindi ka swapang. Ngayong swapang ka na, tingnan mo, para kang baboy. Para kang crocodile. Diba? Ni Mayor Duterte. Kaya po, hindi ko talaga matatanggihan. Tingnan mo, wala sa timing. Kaya hindi ko po matatanggihan. Sabay tawa. Buang! ulitin nyo yung timing ha. Kailangan talaga tumanaw ako ng ulutang na loob sa lahat ng mga... Kaya po, hindi ko talaga matatanggihan.
Nabuang na, pambihira naman. Hey, naka. Kaya na magulit-ulit. Nabubuang na rin ako dito eh. Hindi mo matatanggihan, no? Ang alin? Talaga. Tumanaw ako ng ulutang na loob. Talaga naman kailangan yung tumanaw ng utang na loob. Kayo magpinsan. Ito masasabi ko sa inyo. Wag kayo magdidemanda. Ito'y katotohanan. Public knowledge po ito. Alam ng lahat. Bobo na lang din nakakaalam nito. Kayo magpinsan, traidor. Nuknukan kayo ng traidor. Sabi mo dati, kailangan tumanaw ka ng utang na loob. Dapat lang. Kasi kung hindi kay Sara, kung hindi sa mga Duterte, yan si Marcos hindi magiging presidente. At kung hindi naging presidente si BBM, never ka magiging speaker. Hindi ka magiging speaker. Yung ba namang gumawa ka na lang ng taman, kanina kausap ko sa SMNI si Ka Eric, sabi ko, ito si Marcos, alam nyo, sabi ko sa kanya, kung pwede magpahinga na lang, okay na sa akin yung walang gawin si Marcos eh. Wag na lang siyang gumalaw kasi pag gumalaw siya, hindi na siya nakakatulong sa bansa, nakakasama pa. Sinabi ko yung kay Ka Eric, okay na yun. Matulog siya maghapon, magpahinga siya doon, maghayahay siya maghapon, wag na siya makialam. Di ba? Siguro makakabuti pa yun eh. Dahil lalong napapasama kayong magpinsan. Napapasama ang bansang Pilipinas dahil sa inyo katraidoran nyo. Hindi nyo naisip. Wala kayo lahat sa posisyon na yan kung hindi dahil sa Duterte. Yun na lang eh. Hindi naman natin sinasabi na tanawan nyo ng utang na loob ang Duterte. Ikaw ang nagsabi noon, Tamba, na kailangan kang tumanaw ng utang na loob. Hindi naman kailangan na yon. Pero wag naman yung siraan pa. Wag nyo naman bastusin pa. Hindi na nga kayo tumanaw ng utang na loob, bastos pa kayo. Di ba? Anong ginawa ni Marcos? Hinayaan niyang pinalapa sa iyo si Sara. Maniniwala ba ang taong bayan na wala siyang kamay doon? Kung wala siya talagang kamay doon, inutil siya. Anong klaseng presidente siya? Hinayaan niyang lapain siya ng kampo nyo. Di ba? Ano bang ginawa nyo sa SMNI? SMNI na nga lang ang nagtyaga dyan kay Bongbong kung hindi nilapa ni Isko yan. Nilapa ni Lacson yan sa debate. Ginawa ngang tanga ni Cayetano yan si Marcos sa debate na, alala ninyo? Ginawan lang ng SMNI ng sariling debate yan eh. Tinulungan ni Pastor yan. Anong ginawa nyo sa SMNI? Anong ginawa nyo kay Pastor? Kung hindi ba naman kayo traidor talaga? Ang tagal nyo nang binabay na ipalibing. Ang tatay ni Marcos sa libingan ng bayani. Hindi nyo nagawa. Sino lang nagpagawa? Duterte. Tapos traidor pa kayo? Tapos nagsasalita ka dati, kailangan mo tumanaw ng utang na loob. Asa na yung utang na loob? Sa lahat ng mga Bisaya. Kaya sinama niya lahat. Yari ka sa mga Bisaya. Yari ka sa Mindanao. Relief goods. Hindi ako baka sabihin na naman, grave threat. Mga tanga-tanga naman kasi ibang nag-grave threat kay Duterte at kay Sara eh. Hindi grave threat yun. Yari ka, it means hindi ka susuportahan ng Mindanao. Walang patayan dun ha. Huwag kayong magtanga-tangahan dyan. Kasi iba nagtatanga-tangahan, grave threat daw yung kay BP Sara. Tanga, buang. At lahat ng politik, kaya palakpakan mo natin si Mayor Duterte at lahat. Palakpakan po natin ang Mayor Duterte. May malasakit sa atin. Asa na? Ewan ko sa inyo. Dyan sa distrito, kung saan mang tatakbong congressman na naman yan. Itong Tingog, na kanyang party list ng kanyang asawa, kung saan tatakbo yan, syempre pang nationwide naman ang party list eh. Pero iboboto nyo pa ba? Ito si Romualdez. Boboto nyo pa dyan. Maawa naman kayo sa taong bayan kung iboboto nyo pa rin yung mama na yan. Pambihira eh. Sana naman isipin nyo rin ang buong Pilipinas kung boboto kayo dito.
Nadadamay kami eh. Di ba? Kahit hindi namin sa distrito, hindi naman namin binoto. Kayo ang bumuboto dyan. Kayong kung asang lugar niya, sa Tacloban ba? Kung saan mang lupalop ito, tatakbo. Pag ibinoto nyo pa naman to, pambihira, wala kayong awa sa kasalanan nyo ang nagiging problema ng bansang Pilipinas. Kayong boboto dito sa mamang ito. Pambihira kayo. Next topic po tayo. Ito, pag-usapan natin yung mga mukhang pera. Ay, yung tungkol sa pera pala. Inuulan ng batikos sa mga bagong perang papel na wala ng mukha ng mga bayani. Ayon sa isang historian, lalo nitong buburahin sa isipan ng taong bayan ang ambag ng mga bayani sa ating kasaysayan. Nasa frontline balitang yan si Elaine Fulencio. Nakasanayan na nating makita kung sino yung mga bayani o taong nakalagay sa paper banknote o pera natin. Kaya ngayon, tatanungin natin ng ilan nating mga kapatid kung kilala pa ba nila kung sino-sino yung mga bayani. Kayo ba kilala nyo yung mga bayani dyan na nandyan sa pera? Sige nga. Sinong nakakakilala? Sa ating pera. Tara! Natatandaan mo pa ba kung sino yung mga bayani doon sa ating pera? Sa 500 lang po, Sino po? si Ninoy Aquino. Yun lang po. Ako, yun lang din naalala ko kasi yun na yung inabot ko. Hindi bayani ha. Dating presidente lang, tsaka dating senador. Hindi ako naniniwala. Pasensya na po hindi ko naman sila binabastos, but this is my opinion. Hindi naman kabastusan kung sasabihin kong hindi sila bayani. Hindi naman talaga bayani si Ninoy at tsaka si Cory. Anong nagawa niyan sa Pilipinas? Lalo pa nga sumama eh. Ano po yung natatandaan nyo? Opo, yung iba hindi ko na po alam eh. Sa 500, si Ninoy Aquino at saka Cory Aquino. Puro Ninoy Aquino at saka Cory Aquino. Manuel Rojas, Sa 2010. 20. Mula sa mga dating prominenteng tao sa Pilipinas, mga hayop at halaman na ang bagong mukha ng perang papel. Ang bagong 500 piso, pinalitan ng Visayas Spotted Deer at Orchid mula sa... Sino mo, 500. Si Ninoy at si Cory, itong mag-asawa na Aquino, pinalitan ng ng hayop, pambihira. Nako, mukhang may, alam mo sa tingin ko may halong politika ito. Alam naman din natin na talagang itong si Ninoy ay kalaban ng Marcos Sr. At itong si Cory ang nagpatanggal at naging kasangkapan para matanggal si Marcos Sr. Yan yung EDSA 1, yan ang ipinalit sa tatay niya. Itong si Cory. So ngayon, dahil pinalitan yon tatay ko, palitan ko kayo ng hayop sa pera. Ganon. Ganon ang datingan di ba? May sinasabi pa nga si BP Sara, yung pumatay kay Ninoy, hindi masyado maliwanag, pero namatay. Ito si Ninoy, naalala nyo sa airport nung binaril? Kasagsaga ng power nung tatay mo, si Senior. Marcos Senior. Di ba? Parang di umano, ang pinagbibintangan pa ni Sara pumatay doon ay si Marcos Senior. Yun ang pagkakaintindi ko sa speech ni BP Sara, At yung asawa naman ang pumalit sa tatay bilang presidente. Gano'n na. Tapos palitan ng hayop. Sana ito hindi talaga walang katotohanan nito. Pero parang nangangamoy politika. Even doon sa print ng pera, ay parang di umano. Ang mga pinag-uusapan dyan may halong politika. Sa mga mukha ni na dating Pangulong Cory Aquino at dating Senador Ninoy Aquino. Ang 100 piso, ginawang Palawan Peacock Pheasant mula sa... Yan yung Palawan na yan, peacock na yan. Ilang beses, nakakita na ako niyan sa personal ilang beses. Maganda yan, maganda. Mukha ni dating Pangulong Manuel Rojas. Visayan Leopard Cut naman ang design sa 50 na Ayun, nakita mo? Politika na. Politika. Alam niyo bakit? Inuunti-unti na. Tingnan mo, pinalit sa 50. Kuting. Kuting. Ano ba ito? Di ba kuting to? Kita mo, sabi ko sa inyo ilalagay nila yung pagmumukha nila dyan Coach Oli, leopard daw yan. Di ganun din yun. Ano yung weak na leopard?
kuting. Di ba? Ilalagay nila yung pagmumukha nila dyan. Tinan mo sa susunod. Sa susunod. Diyan sa pera. Maglalagay na sila ng kokak dyan. Ay, nako, delikado yan. Oo. Tapos siguro sa susunod-sunod pa, maglalagay na sila ng buhaya. Di ba? Inuunti-unti na yan eh. Magkakaroon sila ng family portrait dyan. Kuting, kokak, at saka buhaya. Nako, pabira. Nadali na. Pati pera, pinulitikan nyo, mga... Grabe. Oy mukha ni dating Pangulong Serios Menya. Kasunod yan ang pagpapalit din kina Jose Abad Santos. Pero, ang 1,000, Agila. Iba ka talaga, BP Sara. Iba talaga si BP Sara sa 1,000 nakalagay. Mismo, malaki. Tinalo mo yung mga yung kuting tinalo mo. Pero baka mamaya ang ilagay dyan yung kokak, magkaroon tayo 5,000 pera. Tapos yung buhaya 10,000. Nako, may yung isang lapad. Lapad, magkaaroon na ang Pilipinas ng lapad. Buhaya. Malapad. Malapad. Baka baboy yun. Animal. Tapos kokak 5,000. Vicente Lima to Cephalianis Escoda sa 1,000 na ginawang agila at sampagita. Ang bagong mukha ng pera, hindi na gusto... Yan ang bagong mukha ng pera. Bagong mukha ng mukhang pera. Ay nako, bagong mukhang pera. Nagkamali ka ata ng script mo. Sinabi mo, bagong mukhang pera. Tuhan ng ilan. Mga hayop na lang yung bayani. Ayon hindi naman bayani si Ninoy tsaka si Cory. Ano kayo? sa istorya na si Prof. Xiao Chua, malaki ang magiging epekto sa pag-alis ng mga larawan ng mga bayani. Pero hindi, ito, seriously ha. Seriously. Alam mo, ang datingan nito, medyo may halong politika talaga eh. Para sa akin, in my opinion, dahil nila inalis yung mukha nila Cory, no? And masyado namang mahahalata kung aalisin mo lang yung mukha nila Cory. So, kailangan, pag pinalitan mo yun ng hayop, yung ibang pera, papalitan mo rin ng hayop. Unti-unti na yan. Di ba, ganyan yung sinabi nila. Ano sinabi ni Marcos? Hindi magkakaroon ng ayaw ko ng impeachment. After 2 days, 3 days, may nagsampa ng impeachment, di ba? Ganyan yung style niyan, inuunti-unti testing the waters yan. Pagka hindi pumalag ang Pilipino, yun na yun. Di ba? Kaya, syempre, para hindi halata, di ba? Tapos yung Aguila, nasa 1,000 pa. Tapos, para mapalitan nila si Cory, aalisin na yan, totally in the market, unti-unti hanggang sa maalis yan. Pag naalis na yan, di na-accomplish na nila, wala ng Ninoy, wala ng Cory, wala ng Aquino. And hindi natin alam, baka mamaya, yung mukha na nila ang nandiyan dyan. Mamaya magulat tayo, andyan na si Lisa. Di ba, Lisana, kung ang ipapalit nila dyan, buhaya, kokak, hayop pa rin. No? Pero mamaya, mamaya, andyan na picture ni Marcos, yung totoong Marcos ha, yung si Lisa, yung totoong Lisa ha, tsaka si Martin, di ba? Abangan muna natin. Medyo... Ako kasi wala na akong tiwala doon sa mga style nito magpipipinsa na ito. Itong magpinsa na ito na talagang mahilig sila sa inuunti-unti. Di ba? Alam mo, nung may nakausap akong Duterte, sabi niya, even before pa, unang labas pa lang ng Tambaluslos, nagre-ready na sila kasi meron na silang naaamoy. Yung unang labas yung isyong Tambaluslos pa lang, meron na silang naaamoy na meron na silang intel na naririnig nila na talagang bibirahin ng Duterte. Kasi may pangarap nga ito si Tamba. No? So yan ang style nila unti-unti. And ngayon full blast na. May nagsampa na nga na impeachment kay BP Sara. Kaya lang mag-e-election, walang gustong pumirma. Pero ito, patungkol dito sa pera, posible ito. Baka mamaya, mukha na nilang nakalagay dyan. Inuunti-unti lang. Pilipino sa bagong pera. Pag tinanggal mo yung mga personalidad sa pera, yung mga bayani, yung mga presidente, parang tinanggalan mo ng history lesson yung ordinaryong Pilipino. At mahihirapan na tayong ipaalala
ano yung kasaysayan natin. Kung ngayon pa lang na nakalagay pa sa pera ang mga larawan nila, hindi na ito masyadong naaalala. Paano pa raw kung tuluyan na itong alisin? Paglilinaw ng Bangko Sentral ng Pilipinas, nasa sirkulasyon pa rin ang mga lumang perang papel. Mananatili rin daw ang mga Oo, syempre, nasa sirkulasyon. Ala ka namang, bukas wala nang value yan, dinamura kayo ng taong bayan. Of course, may sirkulasyon, nasa sirkulasyon pa rin yan. bayani sa Baria. Layon daw nilang ipromote ang pangangalaga sa biodiversity ng Pilipinas sa bagong pera. It has always been the position of BSP that both featuring the national heroes and the rich biodiversity of the Philippines. Ba't di nyo nilagay yung buhaya, tsaka kokak? Di ba? Oo, kasi yung buhaya talaga namang, alam nyo dyan, sa Palawan, yung peacock na sinasabi nila, mas sikat yung buhaya kaysa yung peacock. May crocodile sisig nga sa Palawan eh. Oo. Lagyan nyo na rin ng bayawak. Ay, ng bayawak. Marami rin bayawak doon. At saka buhaya. Tsaka kokak na rin. These two, our flora and fauna, are both equally important and deserves to be recognized and for public awareness. Sa susunod na linggo, ilalabas ang bagong pera sa Metro Manila, habang sa susunod na taon ito ilalabas sa ibang rehiyon. Nagbabalita Bye-bye, Cory! Bye-bye, Ninoy! Tagumpay ang pagtanggal sa inyo ni BBM. Next topic po tayo. Ito, good news tayo. Breaking news. Pastor Kibuloy, panalo na. Kapapasok lang na balita, petisyon na nagdidiskwalipika kay senatorial aspirant Pastor Apollo C. Kibuloy sa pagtakbo sa 2025 elections dahil sa misrepresentation, binasura ng COMELEC First Division. Si Margot Gonzales magbabalita live. Margot. Yes, Troy, pinasura nga ng COMELEC First Division yung petisyon na nagpapadiskwalipika kay senatorial aspirant Pastor Apollo C. Kibuloy sa pagtakbo. Ayan, eto, yung pinapadisqualify si Pastor Kibuloy ay binasura ng COMELEC. Salamat naman. Alam mo talagang si Pastor Kibuloy, si Senator Bongo at si Senator Bato, yaan yung mga malalapit kay PRRD. Yaan. At tandaan nyo itong sasabihin ko, pahihirapan nila yung tatlong yan. Pahihirapan nila kasi ayaw nilang maposisyon yan sa Senado. Talagang galit na galit ang mga kalaban sa tatlong yan. Hindi lang naman sa tatlong yan, including dun sa iba pa, pero doon sa mga tumatakbo sa Senado, this is public knowledge. Alam to ng lahat. Talagang yaan ang tatlong malalapit kay PRRD. Magkabaliktaran man ang mundo, yung tatlong tao na yan, bagamat hindi sila perpekto, meron din silang pagkakamalit kasalanan, gaya natin, parehas natin na meron tayo mga pagkukulang, lahat naman meron pagkukulang dahil tayo po ay wala pa sa langit. Pero syempre, yaang mga yan, kahit anong mangyari, hindi iiwan ng Duterte. Tested and proven na yun, hindi lang sa salita. Kaya nga ginigipit siyang tatlong na yan. Pastor Kibuloy, Senator Bato, Senator Bongo. Yan. Kaya pinahihirapan. Pansinin nyo, kakasuhan naman si Bato at si Bongo. Si Pastor Kibuloy, kinasuhan na. Hinahabol na ngayon. Tapos pinadidisqualify pa. Buti na lang yung COMELEC hindi uto-uto. Hindi sila nagtagumpay. Bakit mo naman ipapadisqualify si Pastor Kibuloy? 'Di ba? Anong reason? Dahil may kaso? Sino ba? Ang daming mga senador, ang daming kaso. Ang daming mga congressman may kaso. Meron pa nga convicted child abuser, nandun pa rin, nagpapakulong pa rin. 'Di ba? Yang sa Quadcom, yung mga tao ba dyan sa Quadcom walang mga kaso? 'Di ba? Ano mo mas mabigat? Yung kaso lang o yung convicted na? 'Di ba? Si De Lima nga nakatakbo pa talo nga lang, nandun pa sa nakakulong, 'di ba? Gusto lang talaga pahirapan. Kaya ako I really hope you will support. Kailangan alam mo para sa akin, this is a must. Na manalo si Pastor Kibuloy, Senator Bato at Senator Bongo at saka yung mga iba pang PDP including Marcoleta. Pero tong tatlong to,
kailangan talaga ito manalo. Ha? Hindi lang po kailangan yung iboto. I really hope you will help us na i-promote at ikampanya sa ibang tao. Ang buong PDP, si Marcoleta, at higit sa lahat si Pastor Kibuloy, Senator Bato at Senator Bongo. Takbo sa 2025 elections dahil yan sa misrepresentation. Ayon kay COMELEC Chairman Atty. George Garcia, moot o wala nang dapat pagdesisyonan sa petisyon ng labor lawyer na si Sunny Matula dahil tumatakbo ng independent candidate si Pastor Kibuloy matapos nga niyang i-withdraw ang kanyang nominasyon mula sa Workers and Peasants Party. Nilinaw naman ang debisyon na walang nakasaad sa probisyon sa Omnibus Election Code na maaring maidiskwalipika ang isang aspirant dahil sa isyu sa kanyang kona. Ayon din sa COMELEC Division, walang merito ang hiling ni Matula na ikansila ang COC ni Pastor Apollo dahil sa magkasa nito dahil ayon sa division, wala pa namang final judgment. Yun, wala pa namang final judgment. And then again, bakit yung iba convicted nga? Kaya ako, sa mga kababayan natin, pwede rin kayo magreklamo. Pwede rin kayo magreklamo. Doon sa ibang mga convicted na, pwede nyo ireklamo na dapat i-disqualify sa isang party list o sa kung anumang posisyon ng kanilang tinatakbo. Korte, laban kay Pastor Apollo. Kamakailan sinabi na rin ng COMELEC na kasama na si Pastor Apollo si Kibuloy sa final list ng mga legitimate na mga kandidato para sa pagkasenador kung saan pang 52 Huwag kakalimutan number 52 si Pastor Kibuloy. Pero alam mo, kasama ang palad, may mga naririnig kami. And we will confirm this. No? Talagang hindi pa sila hihinto. Dahil dito, binasura ng COMELEC. Meron pa rin mga grupo na talagang gustong pigilan si Pastor Kibuloy tumakbo. Dahil, yun nga, winnable talaga si Pastor Kibuloy. And at the same time, mahal ng taong bayan kahit hindi ka reliyon. Kasi ako, even ako, hindi naman ako member ng KOJC. Pero alam ko, ito ay talagang loyalista ni Duterte at talagang marami nang nagawa. Sa katunayan, magagamit pa nga natin si Pastor Kibuloy dahil hindi ito mangungurakot. Walang issue ng kurakot to si Pastor Kibuloy. Sa katunayan, tayo pa nga makikinabang sa kanya dahil ang gagamiting pera niya ay pera nila. Para ang pagsisilbi niyan sa taong bayan. Hindi nga siya tatanggap ng sahod eh. Ganyan po katindi yan. So, yung problema natin na pinakamalaki yung dalawa, droga, no way kay Pastor. It's a no way kay Pastor yan. Pangalawa, korupsyon. No way din yan kay Pastor Kibuloy. Tulungan po natin, kailangan po natin si Pastor Kibuloy, si Senator Bato at Senator Bongo. Sa balota. Number 52, wag nyo pong kakalimutan na number 52 sa balota si Pastor Kibuloy and hopefully ikampanya rin nyo sa inyong mga kamag-anak. Sana po ilagay nyo dyan sa comment section yung mga boboto kay Pastor Kibuloy kasi binabasa niya po yan. Ipapakita ko, lagay nyo dyan, iboboto ko si Pastor Kibuloy para maipakita natin ang ating suporta sa kanya. Ilagay nyo rin dyan, ikakampanyo si Pastor Kibuloy dahil piniprint po yan at pinapadala sa kanya para nababasa niya. Maraming salamat po.